very happy. Ang saya-saya. Daman-daman namin yung sinabi niya. At saka parang talaga nakikinig kami sa ama ng bansa. And talagang we are so proud that he is here. We are so happy after the delays, yung reset ng schedule. Tuwan-tuwa ang buong Pilipino dito sa Brunei. Sir President, malakas ka, huwag ka masyadong manghihina. Alam ko, napapagod na po kayo, pero alam po na ninyo rin na mahal na mahal namin kayo. At nandito kami, susuporta kami kung anong pong programa ng ating gobyerno. Nandito po kami sa inyo at suporta po namin kayo palagi. Tawag lang kayo sa amin, dito kami palagi sa inyo. Mabuhay po kayo palagi. And this one, sige po. Konti na lang po. Matagumpay ang kanyang pagbisita dito sa Brunei at nagagala kami mga Pilipino at siya'y nakarating sa Brunei. Ano po message nyo kay Presidente? Sana po ay humaba ang kanyang buhay at matapos niya ang termino niya. Grabe, nakakaiyak po ang message niya. Sulit po talaga yung pagkantay namin ng 4 hours. Ang message po namin kay President, sana po mabigyan po kayo ng malakas na pangatawan at igay po kayo ng Panginoon. Kailangan po namin kayo para sa ating bansa. God bless Philippines, God bless Brunei. God bless Duterte. Yes. Thank you. Ano pong reaction niya sa pagbisita ni Presidente ngayon? Siyempre pa, maligaya. Kanina po, nung pagdating pa na, halos iyak-iyak na ako. Hanggang ngayon, kami nakasama po. Ano pong message nyo kay Presidente? Ang message namin ay sana long life. Yun lang, long life, saka more pa. Labanan pa ng strong droga. Kasi pag uwi namin, talagang naranasan namin yung pagbabago. Wi-Fi, lahat na lang, walang ano sa'yo, walang pipigil sa'yo na lumabas, parang wala lang. Yun ang pagbabago. Sa airport po? Sa airport ngayon. Sa airport po yun. Saka sa kalsada po, wala nang mga standby na nakahubad na nagiinuman sa labas. Kaya ako hindi na rin umiinom sa labas. Sa tutong bahay na lang. Bawal na ho. Yun lang ho. Kasi President, God bless. More power, more life. Marami pa ho. Ano pong reaction niya sa pagbisita ni Presidente? Na-reaffirm niya sa amin yung talagang expectations namin sa kanya. At yung quality niya as a good leader na nakita namin. So iba talaga yung life. Ano po naman ang message niya para sa Presidente? Long life sa kanya at saka yung continuous good governance. More power, Mr. President. And I really hope that the whole Filipino people will work things out at sana wala nang dilema. Maayos, tsaka happy kami lahat. Kasi gusto namin siyang para sa kinabukasan ng ating bansa. At saka sa pag-ulan, at saka sa lahat na yun, na maging maayos tayong lahat. At saka yung mga kalagayan natin, maging set tayo ng mga Pilipino maging talaga. Siya lang isang Pangulo na ang nakamit namin sa buong buhay namin. Siya ang mahal namin. Siya lang ang bigay ng nasa itaas. Mula noon, hindi tayo nagkaroon ng presidente na maging maayos. Siya lang talaga ang nakipagbago sa ating bansa. Sa lahat. Ano po message yung kay Presidente? Ang mahal namin President, salamat din na ikaw naging presidente namin at binisita mo kami dito sa Brunei, binigyan mo kami ng pagkakataon at maging masaya kaming lahat sa pagbibisita mo dito na naging naibagi mo sa amin ang kasayahan mo rin. Okay, salamat talaga sa Mr. President, we love you, Mr. President. Sa Tagalog. Sabay-sabay yun. We love you, Mr. President. Isa pa po, pag dilaw ka, 1, 2, 3. We love you, Tatay Digay. Masaya po kasi he was able to come here na maraming Filipinos dito na na-expect siya yung una pa niyang visit, tapos finally natuloy. So, we're happy. I'm sure hindi lang ako, lahat po ng Filipinos here. Meron ka bang message kay President? Thank you for coming and please do take care of the Filipino people like we promised. It's really a great honor to once again MC the President of the Philippines. And we are over
overjoyed by his presence here. Inintay po namin ang isang buwan, but it's worth the wait. We just want to thank the President of the Philippines for taking time to visit Brunei Darussalam. And I'm Jo Pahasa, your close friend. Ma'am, your message for the President. Mr. President, wag po kayong titigil. We are at your back. We believe on what your visions for the Philippines is. Kahit ano pa ang sabihin nila, we are at your back. We love you, Mr. President. I'm very happy and honored and to be one of the usherettes dito sa gathering ng mga Filipinos in Brunei. Yun po. Ano pong message kay Presidente? Keep on fighting. We salute you and we really are very happy to see you. Basta keep on, we are always at your back. Siyempre, sobrang saya po namin lahat kasi especially na naging part ang Jollibee Brunei ng visit ng ating mahal na Pangulo dito sa Brunei. And basically, sana maulit. And of course, ang wish namin sa kanya is sana mas maging marami pa siyang kababayan natin ang matulungan. Maraming salamat po, Tatay Digong, at napuntahan nyo kami dito sa Brunei Darussalam. We all love you. Thank you so much. Siyempre, very happy po kasi nakaka-overwhelm yung mga tao, yung mga kapwa Filipino natin is talagang supportive kay President Duterte. And of course, we're very happy kasi naging part yung Jollibee sa pag-visit niya dito sa Brunei. And of course, wish namin sa kanya is sana po pagpatuloy niya kung ano man yung mga hadikain niya for the Philippines, and 100% we're here for you. Thank you so much. You're welcome. Senator Panfilo Lacson today backed Senator Richard Gordon's claim that there is no proof that President Rodrigo Duterte was involved in ordering extrajudicial killings based on the testimony of self-confessed hitman Edgar Matubato. Lacson further said that in the absence of any physical evidence and corroborative testimony supporting Matubato's statement, he could not believe his testimony. He, however, noted that he is open to a reopening of the hearing of the Senate Justice Committee on Human Rights and extrajudicial killings if a person presents evidence that would corroborate the testimony of Matubato. Marita Moahe reports. For Senator Panfilo Lacson, there is no enough evidence which proves that the Davao Death Squad or DDS really exists. Walang kung titingnan natin na ipresentang ebidensya, wala puro ito yung media creation sa Davao na merong DDS. Pero kung si Matubato lamang nakapagpakita ng proof na yung sa dami-dami ng pinatay niya, nakapagturo lang siya ng isa na marirecover. No? Ako, maniniwala ako mayroong DDS. Pero in the absence of any physical evidence or any corroborative testimony supporting his statement, yung mga accusation, allegation, then I will attempt to believe. So far, wala. Lacson says that if we will just base on the testimonies of witness Edgar Matubato and the Senate Committee on Justice and Human Rights hearing, nothing has been proven because of the discrepancies in his statements. Well, clearly, perjurious yung ibang statements niya kasi hindi naman tumama. When we verified, mali-mali talaga. What came out was that Matubato took the committee for a ride when he dropped names who allegedly committed killings and were part of the said DDS when now President Rodrigo Duterte was mayor of Davao. Walang showing na state-sponsored. Hindi, kung meron ngang kung meron talaga mag-corroborate, it must be another witness, or he may be another witness, or a physical evidence that would support yung allegation, yung sinasabi ni Matubato. Halimbawa, example, sinabi niya, may pinatay kami, may binaon kami. At tinuro yung lugar na pinagbaonan niya, meron talaga nakabaon at tumama sa identification ng taong sinabi niyang pinatay niya o mga tao. Then, I'll go all out to reopen and probably recommend the filing of charges against anybody for that matter. As a result, the hearing also did not prove that there are extrajudicial killings in the country. For PTV News, Marita Muahe. Magandang umaga mga buntag Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan po natin mga mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong mamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Ang inyong higala sa kanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati,
maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kamustahin natin mga balita po sa Metro Manila. Unahin natin Jojo Ismael sa Senado. Jo, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Aljo. Walang pag-alinlangan na sumasang-ayon si Senador Panfilo Lacson sa posisyon ni Senador Richard Gordon na nag-absuelto sa Pangulong Rodrigo Duterte sa paratan ng pagkakasangkot umano sa extrajudicial killing sa bansa. Ang detalye sa aking pagbabalik. Maraming salamat, Jojo Ismael. Radyo ng Bayan. Report. Malakanyang tayo with Alvin Baltazar. Alvin, good morning. Aljo, sa increase sa mga magagawa sa mga pagkukumpirahan sa Pangulong Duterte ayon sa plaso ng Malacanang. Natin mamaya si Alvin Baltazar. Radyo ng Bayan. Nakatutok Report. naman ngayon. Diyan pa rin sa Kongreso si Rene Tijanco. Rene, magandang umaga. Yes, good morning. Muling titigil ng House Committee on Constitutional Amendments ang mga legislasyong dito yung bill sa pagsusog sa sariling batas mula yung the rest of federal system. Ang detalye sa aking pagbabalik. Thank you so much, Rene Tijanco. Diyan po yan sa Kongreso. Radyo ng Bayan. Report. Alright, nasa linya na po natin ngayon, Aljo, ang si Yusek Ricardo Halad, Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ukol po dito sa papasok na bagyo or landfall na Typhoon Lawin. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po sa lahat. So ano na po bang update natin ngayon sa Typhoon Lawin na papalapit na po sa ating kalupaan? Ito nga po, medyo lumalakas siya habang lumalapit sa atin. Tapos kahapon po ay nagsagawa kami ng meeting doon sa operation centers natin. Kasama natin yung representatives ng iba't ibang ahensya. At pinaggandahan po natin kung pagdating ng Typhoon Lawin. So sa DSWD, may ginawa na po silang prepositioning ng relief goods nung isang araw pa. At yung AFP ay meron na rin ginagawang pagkahanda, repositioning din ng kanilang mga tauhan. At ngayong umaga po ay ipagpatuloy pa natin yung paghahanda niyan. We're considering na lalo pang mag-preposition tayo ng responders sa labas nitong tatahakin ng bagyo. No? Meron na tayong yung sa loob ng track ng bagyo, lalo na doon sa within the 350 kilometer radius, may gagawin na tayong prepositioning. Kukonsider namin yung pag-reposition sa harap ng sa labas nitong track ng bagyo para kung sakaling magkaroon ng worst case scenario ay magkakaroon ng mabilis na response doon sa loob ng track. Yusek, si Aljo Bendio po ito. Magandang umaga, sir. Yes, good morning. Yung pong mga evacuees po nating pansamantalang inilikas at nakatira pansamantalang ngayon sa mga evacuation centers, hindi po natin pauwiin muna, no? Mananatili sila sa loob ng mga evacuation centers at kumusta po ang kanilang sitwasyon? Ano po ang mga tulong pang ibibigay ng gobyerno sa kanila, sir? Ganoon naman po. In fact, kahapon, na-notice ko doon sa figures na nasa evacuation centers. Dumami pa nga, ibig sabihin. Dumami pa. Ibig sabihin, nagsagawa na ng preemptive. Nagsimula na ng mag-preemptive evacuations yung ating mga LGUs. At sa ngayon, ngayong araw na ito, lalo na doon sa Cagayan, consider na nila na magpa-preemptive evacuation doon dahil sila yung tatamaan ng malakas. At nasa pangangalaga naman yan ng ating mga local chief executives. Itong ay pasensya na po kasi may tawag sa akin sa executive secretary. Sige po, okay. Babalikan natin namin si Yusek Ricardo Halad. Thank you so much, Yusek. At pasensya na rin sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayon dahil ako'y may sakit, no? Nakisabay kay Lawin. Nakisabay, mga kaibigan. Samantala, balikan natin detalye natin mga balita. Within Metro Manila, Jojo Ismael mula dyan sa Senado. Jo?
Yes, walang pag-alinlangan na sumasang-ayon si Senador Panfilo Lacson sa posisyon ni Senador Richard Gordon na nag-absolto sa Pangulong Rodrigo Duterte sa paratang ng pagkakasangkot umano sa extrajudicial killing sa bansa. Si Lacson, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, ang secondary committee na katuwang ng Justice Committee ni Gordon sa isinagawang pagdinig sa extrajudicial killings sa gitna ng inilunsad na giyera ng gobyerno laban sa droga. Sa panayam ng mga mamamahayag sa Senado, tuwirang sinabi ni Lacson na saan na pagdinig publiko ng kanilang mga committees, wala umano siya nakita o narinig na magpapatunay sa aligasyon ng umanong hitman na si Edgar Matubato na ang Pangulong Duterte ang umano'y nag-uutos ng pagpatay sa Davao City ng siya pang alkalde ng lungsod. Sa mga humarap na resource person sa pagdinig, wala umanong nag-corroborate o nagpatunay sa mga naging salaysay ng Matubato na kalaunan ay nabalot na rin ng mga di magkakatugmang pahayag na masasabi na siya'y nagsisinungaling sa harap ng committee. Una nang sinabi ni Senador Gordon na kanyang pinag-aaralan ang posibleng paghahain ng kasong perjury laban kay Matubato ng dahil sumalay pagsisinungaling sa harap ng committee. Samantala, sa paratang ukol sa mga state-sponsored ang talamak na pagpatay, sinabi ni Lacson na wala rin silang nakitang pruweba na magpapatunay na ang pamahalaan o ang gobyerno na sa likuran ng mga pagpatay. Tinukoy ni Lacson ang Mindoro incident kung saan ang biktima ng pamamaslang ay isang leader ng anti-crime watch group sa lugar. Na ayon sa mambabatas, hindi napatunayan na drug-related ang motibo ng pagpatay. Pagkamat mga pulis di umano ang nasasangkot dito. Posible umanong personal na alitan lang o ibang motibo ang dahilan kung bakit nangyari ang krimen. Dahil atiin pa ni Lacson na hindi ito sapat para sabihin na gobyerno ang nasa likuran ng mga nangyayaring pagpatay at lalong hindi tamang sabihin na ang administrasyon ang may pagkana ng mga ito na dahil sa mga suspect sa ilang krimen ay mga pulis. Bagamat na-terminate na o tinapos na ang kanilang investigasyon sa extrajudicial killings, bukas pa rin daw sila para sa posibleng reopening ng hearing kapag may mga bagong testigo o physical evidence na magpapatunay na state-sponsored nga ang mga madugong pangyayari. Para sa Radyo Vision, Jojo Ismael nag-uulat mula sa Senado. Salamat, Jojo Ismael. Narito naman po si Alvin Baltazar para sa ating ulat mula sa Malacanang. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Sarina at Aljo. Ginagawa ng Administrasyon Duterte ang lahat upang tugunan ang iba pang pangangailangan ng publiko gaya ng paglikha ng mas maraming trabaho at dagdag na pasahod bukod sa pagsugpo sa kriminalidad. Ginawa ng Palasyo ng Malacanang ang reaksyon kasunod ng resulta ng Pulse sa survey na nagsasabing mas ninanais ngayon ng maraming Pinoy na pagtuunan sana ng pansin ng pamahalaan ng patungkol sa pay increase at job creation. Ayon kay Presidential Communications Assistant Secretary for Operations and Special Concerns Marie Banaag, hindi binabaliwala ng Malacanang ang pulso ng publiko at mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte anya ay nais maramdaman ng mga Pilipino ang pagbabago na nangyayari sa ilalim ng kanyang administrasyon. Batay sa survey na ginawa mula September 25 hanggang October 1, mas nangingibabaw ang kagustuhan ng publiko na makita ang mapaganda ang buhay sa pamamagitan ng mas maraming trabaho at dagdag sahod kaysa tutukan ang kriminalidad. Bumagsak sa 31% mula sa dating 52% noong July ang concern ng publiko sa paglaban sa krimen dahil mas matimbang ang pangangailangan tutukan ang mga trabaho para sa mga Pilipino kaysa ang kampanya laban sa krimen. Para sa Radyo Vision, Alvin Baltazar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Renate Chanco. Rene, magandang umaga. Muling didinggin ng House Committee on Constitutional Amendments ang mga resolusyon hinahin dito hinggil sa pagsusog sa saligang batas mula unitary government sa federal system. Sinabi ni Committee Chairman Congressman Roger Mercado na posibleng magpasa ngayon ang committee kung anong mode ang pipiliin sa pagsusog sa saligang batas. Anya mas maraming kongresista ang nais na susugantos magitan ng constitutional amendments sa CONAS base sa kanilang mga inihayang resolusyon. Pinmantang sa bago ng kaisipan ng liderato ng Kamara na unang gustong isulong ito sa magitan ng CONCON, posible na ngayong malaig ang CONAS bilang mold ng charter change. Matanong na dalawang kongresista kalibilang ni Congressman Robert H. Professor of the Norte at Congressman Butch Pechano Surigao del Sur ang muntikang pag-abot dahil sa pagkatalo sa usapin ng charter change.
Mula sa Kamara para sa Radyo Vision, Ronald Tiangco, Media ng Bayan. Renate Tiangco, yan po ang ating mga balita sa Metro Manila mula po sa ating mga reporters ng Media ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po ang ating words of wisdom ngayong umaga. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Sa Tagalog po, hindi mahalaga kung gaano ka kabagal hanggat hindi ka tumitigil. Confucius. Okay. Mga kaibigan, dumating na po kagabi sa Beijing ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito nang posibleng mapag-uusapan nila ni Chinese President Xi Jinping na maaaring buksan conditionally. Ganun pa rin, no? Conditionally ang Scarborough Shoal sa mga Pilipino. Baliktad na ngayon. Tayo pong may-ari niyan. Dapat sila humingi ng consent sa atin. At hindi tayo ang hihingi ng paumanhin at hindi magpapaalam sa kanila. Correct. Itong maaaring pag-usapan nga ni Pangulong Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. At alam mo, meron kasing itong mga isyong ito ay inamin at inangkin ng China ang shoal sa Huangyan Island at panatag naman sa Manila noong 2012. Yung simula yan dun eh. Ito nagtulak sa Pilipinas na idulog. Diba, nanalo tayo sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague na binusura ang itong sinusulong ng China eh. 9-dash line ng China territorial claim sa buong South China Sea. So yung ruling ng Permanent Court of Arbitration also declared Scarborough na nasa 130 nautical miles of Zambales. Yung EEZ natin, Exclusive Economic Zone, 200 nautical miles yan, no? Actually, sanina. Isang common fishing area. At kung sino man ang mangingisda dyan, magpaalam sa Pilipinas. Yan inilabag ng China ang Philippine fishing rights dahil sa pagpigil ang patuloy na pag-aras po ng mga tsino sa mga Pilipinong fishermen na nangingisda dyan sa shoal, sa Bahura. Although sinabi mo conditionally, Yeah. ang mahalaga dito ay sinabi ng ating Pangulo na hindi siya makikipag-bargain. Yes. O parang hindi naman susuko ba dito sa usapin. Dahil tayo talaga yung nanalo sa PCA sa The Hague. And at the same time, top priority po ng ating pamahalaan sa pagpunta sa Beijing, itong fishing cooperation with China. Kumbaga, ibalik po yung karapatan ng ating mga kababayan mangingisda na makapangisda doon sa teritoryong pinag-aagawan dahil ito po yung pinagmumulan ng kanilang pamumuhay. Baga historic visit po yan, no? Mga kaibigan, mga igsuon, para tanggalin yung biggest bone of contention dyan sa South China Sea. Pero nangako naman ang ating mahal na Pangulo na hindi po niya isusuko ang soberenya kasi maaaring maharap siya sa impeachment, no? Kasi nasa ating saligang batas na ipaglaban dapat ng Pilipinas ang soberenya dyan sa ating karapatan sa Exclusive Economic Zone. So, maaaring joint exploration dahil marami talaga mayaman yan sa oil, yung lugar na yan. Samantala, mga kaibigan, tutuloy natin yan mamaya. Balita muna tayo with Audrey Guriseta, PTV News Center. Audrey, magandang umaga. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Relasyon ng Pilipinas at Brunei, mas pinatibay pa ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Sultan Haji Hanasal Bolkiah. NDRRMC nakaalerto sa bagyong Lawin. At validity ng driver's license, 5 taon na. Ang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mas pinagtibay pa ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Sultan Haji Hassanal Bolkiah ang relasyon ng Pilipinas at Brunei. Sa state banquet na ipinagkaloob ng Brunei, sinabi ng Pangulo na mananatiling tunay na kaibigan ng Pilipinas ang kanilang bansa. Kinilalan naman ni Sultan Bolkiah ang pagsisikap ng Administrasyong Duterte na magkaroon ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Pinatatagpan ng Pilipinas at Brunei ang ugnayan sa harap ng ika-30 anibersaryo ng diplomatikong relasyon. Sa state banquet na ipinagkaloob ni Sultan Haji Hassanal Bolkiah sa Istana Nurul Iman, tiniyak ni Pangulong Duterte ang commitment ng Pilipinas para mapanatili ang magandang relasyon ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang larangan ng pamumuhunan, kapayapaan at maritime security. I am honored, Your Majesty, by the warm welcome for me and the entire Philippine delegation. Your sincere hospitality reaffirms the esteemed friendship
that is always valued deeply by my people. Dumalo sa state banquet ang delegasyon ng Pilipinas, membro ng Royal Family, opisyal ng Brunei Government at membro ng Diplomatic Corps. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng Brunei sa peace and development sa Mindanao. Itinuring rin ng Pangulo na tunay na kaibigan ng Pilipinas ang Brunei dahil na rin sa magandang pagtrato sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito. We have explored and forged several undertakings and further cemented our special relations. These benefit not us, but all of nations. We have much to look forward as we work together for a greater peace, progress, and prosperity. In store for us are many opportunities to further strengthen our partnership in trade and investments, in the political security cooperation, in the peaceful settlement of disputes, in bringing just and lasting peace to Mindanao, and in building a stronger ASEAN. There is much at stake for our nations and peoples. As true friends, we can only and should count on each other to achieve our shared objectives. Ipinabot naman ni Sultan Bolkiah ang pagbati kay Pangulong Duterte sa pagkaluklok nito bilang leader ng Pilipinas. Kinilala rin ito ang reform agenda ng Duterte administration. Kabilang na dito ang pagbuhay ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area o BIMP-IAGA. Today, there remains much potential to be tapped in our economic cooperation. This includes strengthening our work in the energy sector, as well as exploring new areas in the halal industries. Mr. President, we also enjoy good cooperation in defense. Our 13th International Monitoring Team left for the Southern Philippines last month. Since 2004, we have worked closely together to promote peace and stability in that part of your country. Formal na rin pinasalamatan ng Pangulo si Sultan Bolkiah dahil sa mabuting pagtrato sa may 23,000 Pilipino dito. Pasasalamat rin na ipinabot ng Sultan sa Pangulo dahil sa malaking tulong ng mga Filipino workers sa Brunei. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Brunei Darussalam. Sa iba pang balita, malapit ng buksan ng Mega Drug Rehab Facility ng pamahalaan sa Nueva Ecija. Ayon sa Department of Health, kaya ng pasilidad na tumanggap ng hanggang 10,000 pasyente. Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang sanayin ang mga doktor at health professionals para sa community-based program at outpatient rehabilitation program ng naturang pasilidad. May report si Sweden Venado. Handa nang tumanggap ng mga pasyente ang Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija sa opisyal na pagbubukas nito sa Nobyembre. Ayon kay Health Secretary Pauline Obial, kaya nitong mag-accommodate ng 10,000 pasyente o katumbas ng 1 hanggang 2% ng halos 800,000 drug surrenderies. Depende sa pangangailangan ng pasyente, pwede itong sumailalim sa residential drug rehabilitation o inpatient care, community-based program o di naman kaya outpatient rehabilitation program. The Department of Health is now working with local government units to actually train the frontline doctors and health professionals so that we can provide the community-based program as well as the outpatient rehabilitation program. Batid ng DOH na hindi sapat ang Mega Drug Rehab Center sa Nueva Ecija para sa dami ng drug surrenderies at kailangan pang magdagdag upang ma-decongest ang overcrowded ng drug treatment facilities sa NCR gaya ng sa Bikutan. Our goal right now is to establish 2 more mega treatment and rehabilitation, 1 more mega treatment and rehabilitation center in Luzon, another in Visayas, and another in Mindanao. The budget for the human resources needed for these facilities are already included in our 2017 budget proposal.
Balak din ng DOH na maglagay ng rehabilitation centers sa loob ng mga kampo ng militar na may malalaking espasyo tulad ng Camp Peralta sa Hamindan, Capiz. Bukod sa isang Chinese philanthropist na nagpaabot ng donasyon sa bansa para sa konstruksyon ng mega drug rehab, bahagi ng Quick Response Fund ng DOH na nakalaan para sa emergency situations ay ginamit din ng ahensya. Paliwanag ni Ubial, ang pagkalulong sa droga ay isang mental health problem at ang pagtaas ng bilang ng drug surrenderies ay maituturing aniyang public health emergency. Para sa PTV News, Sweden Velado. Sa kabila ng kaliwat ka ng pampapatikos sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga, patuloy pa rin isinusulong ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng Oplan Double Barrel. Paliwanag pa ng PNP, sinusunod ng kanilang ahensya ang rule of law at due process. Wala umano sa kanilang intensyon ang mapaslang ang kanilang mga target sa kanilang mga isinasagawang anti-drug operations. Ang ulat mula kay Lala Babilonia. Neutralize at hindi napatay. Ayon kay PNP spokesperson Police Superintendent Leonardo Carlos, mas mainam na neutralize ang gamiting termino sa resulta ng kanilang operasyon laban sa iligal na droga sapagkat wala naman anyang intensyon ng pulis na mapaslang ang kanilang target. Paliwanag pa ni Carlos, wala pa niya nagiging resulta ng anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan ang maiuugnay sa extrajudicial killings sapagkat ang subject for operations umano ng pulisya ay mga kriminal at hindi miyembro ng advocacy groups. Kasi po, sila po ay yung kategory, hindi naman po sila member ng media, hindi naman po sila member ng cause-oriented group or advocacy group. Itong mga kasong ito na nabanggit ay clearly, they are committing crime. Paglilinaw pa ng PNP, kanilang tinitiyak ang karapatan ng kanilang mga target at subject sa police operation kapag sila ay nagsasagawa ng Oplan Double Barrel. Sumusunod umano ang pulisya sa rule of law at sa due process. Ani Carlos, walang direktiba ang pulisya na lumalabag sa karapatan ng kanilang target. Pag sila po ay subject for police anti-drug operation, nagpapakilala, nagbibigay po ng pag naaresto at meron pong actual violation of law, babasahan ng Miranda rights yung pagsunod-sunod na proseso hanggang siya po ay makasuhan sa korte. Ayon kay Carlos, kung may mga nadadamay man na sibilyan sa operasyon ng pulis, agad naman itong iniimbestigahan ng otoridad at mananagot umano sa batas ang isang opisyal kapag napatunayang nagkamali ito. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Kumpirmado ng hindi tutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong 31 ng Oktubre. Ito'y anunsyo ng palasyo matapos na malagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas para sa postponement ng naturang eleksyon. Ayon kay Communications Assistant Secretary for Operations and Special Concerns Marie Banag, inihintay na lamang ang dokumentong may lagda ng Pangulo. The postponement of the barangay elections, according to Executive Secretary Medialdea, it was already signed by the President, but he just have to wait for the courier, the aircraft that would bring home the signed law and for proper transmittal to the proper offices. Sa iba pang balita, muling pinalawig ng Korte Suprema ang status quo ante order laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. Extended muli ang ibinigay na hatol ng Korte Suprema patungkol sa desisyon kung maaari nang ilibing ang dating Presidente Ferdinand Marcos na Medal of Valor awardee bilang isang kawal. In this matter, the court has extended the status quo ante order first issued on August 23 and first extended on September 7, 2016 to November 8, 2016. Hindi naman nagbigay ng dahilan ang Korte Suprema kung bakit naantala ang desisyon. Matatandaan, hindi ito ang unang pagkakataon na na-extend ang kanilang desisyon ukol rito. Nitong September 7, ang unang extension na sinabi ng Korte Suprema.
Ilang minuto bago ilabas ang desisyon ng Korte Suprema ay dumating sina Senator Marcos at ang kanyang kapatid na si Amy Marcos. Para naman sa pamilya, kanilang nirerespeto ang desisyon ng Korte ukol rito. Ayon kay dating Senador Bongbong Marcos, kanilang hihintayin ang desisyon. Ganito din ang pananaw ng mga taga-suporta ng pamilya na Lunes pa lamang ay nasa labas na ng Korte Suprema at nagsasagawa pa ng vigil sa tapat mismo ng Korte Suprema. Ay patuloy ang suporta sa kanya. Walang utang yan. Yan ay naging bunga sa aming paniniwala na sa kanyang sa pagganda ng Pilipinas. Nakasuot ng pula at puting t-shirt sa mga taga-suporta na mula pa sa Pangasinan, Ilocos Region at maging sa Mindanao. Umaabot naman sa 500 taga-suporta ang nagtungo sa Padre Faura, habang nagpadala din ng pulis sa lugar upang mapanatili ang kaayusan. Para sa PTV News, ako si Wayway Makalma. Tinalakay na sa committee level ang panukalang batas na bubuo ng Philippine Broadcasting Corporation. Sa ilalim ng mga panukala, pag-iisahin na ang PTV4 at ang Radyo ng Bayan para gawing mas mabisa ang operasyon nito. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. Umarangkada na sa mababang kapulungan ang pagdinig ng panukalang batas na babago sa People's Television para maging PBC o Philippine Broadcasting Corporation. Pinangunahan ni Congressman Jesus Akdalan, Chairman ng House Committee on Government Enterprises and Privatization, at ni Congressman Antonio Tino, Chairman ng House Committee on Public Information, ang pagdinig. Tatlong panukala ang nakahain ngayon tungkol dito. Ang House Bill 2143 ni Congressman Alfred Vargas, ang House Bill 2631 ni Congressman Lito Atienza at ang House Bill 3064 ni Congressman George Almonte. Lahat ng mga panukala, layong imodernisa ang Philippine Broadcasting Corporation para makasabay ito sa public broadcasting channels ng ibang bansa. Sa ilalim nito, i-merge o pag-iisahin ang People's Television 4 at Radyo ng Bayan para maiwasan ang mga redundancies at maging mas efficient ang operasyon nito. Tingin ni Sakdalan, kung magtutuloy-tuloy ang proseso, posibleng pirmado na ng Pangulo ang batas sa susunod na taon. Kaya ba niya maging sustainable na hindi na siya aasa sa kikitain ng kanilang budget na manggagaling pa sa gobyerno, kundi magiging sustainable na siya sa kanyang magiging income sa kanilang mga production o sa kanilang mga magiging mag-advertise sa kanila o mag-sponsor. Tiniyak naman ang pinuno ng PTV na si General Manager Dino Apolonio at ng Direktor ng Radyo ng Bayan na si Bong Aportadera na walang matatanggal na empleyado kapag nag-merge na ang PTV at Radyo ng Bayan. Sa ngayon daw kasi, kulang pa ang mga personnel o tauhan nila. Binusisi rin ng mga mambabatas kung saan manggagaling ang pondo para maging sustainable ang operasyon ng PBC, para hindi ito laging nakadepende sa subsidiya ng gobyerno. Kailangan pagtuunan lang ng pansin yung financing nito, yung pondo. No? Siyempre, importante na sustainable. Pangalawa, yun ngang editorial independence. Paano rin mapapalakas ito sa konteksto na ito isang government corporation. Dapat din daw magkaroon ng tunay na editorial independence ang istasyon at hindi lamang maging propaganda ng pamahalaan. Pero kasama sa panukala na ipalabas ang mga proceedings ng Senado at mababang kapulungan para makita talaga ng mga tao kung sino ang mga mambabatas na nagtatrabaho. Para makita natin sino ba talaga yung mga aktibo, sino yung mga talaga nagdi-deliver, no? Well, ideally, makatulong ito sa pagbibigay ng access, no, ng wider access sa government information para sa publiko. Hindi pa lumusot sa committee level ang mga panukalang batas. Pero umaasa si Sakdalan na maipapasa na nila ito o sa susunod nilang hearing sa November 15. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Magandang balita para sa mga motorista, pinalawig na ng pamahalaan ang validity ng driver's license hanggang 5 taon. Sa isang abiso, sinabi ng DOTR na ipinatupad na ito sa buong Metro Manila simula noong Oktubre 17. Ganap namang ipatutupad ang 5 taong license validity sa buong bansa pagsapit ng ika-14 ng Nobyembre. Sa punto pong ito, alamin natin ang lagay ng panahon mula sa Panahon TV. Makakasama po natin si Desiree Dionyo. Yes, magandang umaga sa inyo, Audrey, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon.
Bumilis pa at lumakas ang ating binabantayang Typhoon Lawin dito sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kaninang umaga, yan po ay namataan sa layong 535 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay na nito ang hanging umaabot na ngayon sa 205 kilometers kada oras at bugsong papalo. Yan po ay sa bahagi naman ng 255 kilometers kada oras. Ayon sa Pag-asa, inaasahan natin itong patuloy na pagkilos ng bagyo. Yan naman po ay sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 26 na kilometro bawat oras. Dahil nga po dito sa ating inaasahang bagyo, nakakaranas naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Itong mga lugar na sakop ng 700 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Kung ating pong maalala nga, bahagi nito nga October 17 ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Itong ating binabantayang bagyo, nasa typhoon category na nga po yan. So malakas na siya kaagad pagpasok dito sa ating boundary. At dahil nga tumawid dito sa bahagi nitong ating mga karagatan, inaasahan nating lalakas pa yan bago mag-landfall dito sa bahagi ng Cagayan bukas ng umaga. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio, posible rin maging super typhoon bago nga mag-landfall sa bahagi niya ng ating bansa. Kapag sinabi po nating super typhoon, posible nga magtaas ng tropical cyclone warning signal number 5. At kapag sinabi nating signal number 5, kaakibat niyan yung masungit na lagay ng panahon. Bukod sa mga pag-ulan, paghandaan din dapat natin yung bugso ng hangin at ang pagkakaroon ng storm surge sa mga apektadong lugar. Matapos nga mag-landfall dito sa bahagi nitong Cagayan, inaasahang tatawid naman yan sa bahagi nitong Apayao at bahagi nitong Ilocos Norte bago nga tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit naman nitong araw ng Biyernes. Sa ngayon naman, nakataas yung tropical cyclone warning signal number 2 dito sa ilang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dyan ang Cagayan, Calayan Group of Islands, Isabela, Northern Aurora, Ilocos Norte, pati na rin dito sa bahagi nitong mga sumusunod, itong Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga at Mountain Province. Signal number 2 din sa Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa ating po mga nabanggit na lugar, makakaranas kayo ng hangin. Yan naman po ay aabot sa 61 hanggang 120 kilometers per hour. Yan po ay sa susunod na 24 na mga oras. Signal number 1 naman sa Batanes Group of Islands, La Union, Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija, pati na rin sa natitirang bahagi ng Aurora, Zambales, Pampanga, Bulacan, Northern Quezon hanggang sa bahagi nitong Polillo Islands, Bataan, Rizal, Laguna, Camarines Norte, pati na rin sa Camarines Sur, Catanduanes at dito sa atin sa Metro Manila. At dahil nga dito sa epekto ng ating binabantayang panahon, masungit na nalagay ng panahon yung iiral. Dito yan sa bahagi nitong Cagayan Valley, pati na rin sa rehiyon nitong Cordillera. Hanggang dito sa may bahagi nitong Ilocos Sur, pati na rin sa Ilocos Norte, hanggang sa may bahagi nitong Aurora. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman ang iiral sa natitirang bahagi nitong Central Luzon at sa nalalabing bahagi nitong Ilocos Region. Pati na rin dito sa atin sa Metro Manila, gayon din sa probinsya ng Rizal, Laguna, pati na rin sa Camarines Norte at sa Camarines Sur. Kasamat din po sa makakaranas ng same weather condition ang probinsya ng Catanduanes, Northern Quezon, kasama ang Polillo Islands. Ang natitirang bahagi ng Visayas pati na rin dito sa Mindanao, makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero posible pa rin po yung mga isolated rain showers or thunderstorms. So bukod nga dito sa ating binabantayang bagyo, manatili pa rin kayong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa, Panahon TV at Telebisyon ng Bayan. Ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po at mag-ingat po kayong lahat. Maraming salamat, Desiree, at yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo Ajurina. Salamat, Audrey Goriseta. Radyo ng Bayan. Report. Balita naman sa labas ng Metro Manila, diya sa Cagayan de Oro, may buntag, Romy Kapinpuyan. Romy. Mayong buntag, inaasahan na tuluyan ng isasarado sa susunod na taon ang kasalukuyang open dump site doon sa Upper Dagong, Barangay Carmen, lungsod ng Cagayan de Oro. Kasabay naman dito ang pagbubukas ng bagong landfill sa Barangay Pagalungan. Ayon kay Elvisa Mabilin, Division Chief ng Solid Waste Management Division ng Community Environment and Natural Resources Office or CLENRO, na matatapos na ang Phase 3 sa Closure and Rehabilitation Program ng open dump site sa Hunyo sa susunod na taon. Ang Phase 3 ay kinabibilangan ng perimeter fencing,
leveling of soil and garbage, leachate management, road widening at greening. Matatandaan na matagal nang inatasan ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na isarado na ang kasalukuyang dam site dahil labag ito sa Republic Act No. 9003. Ayon sa DENR, ang kasalukuyang open dam site ay delikado sa kalusugan ng tao na nakatira sa palibot nito dahil sa sobra na ang ibinugang methane gas. Matatandaan na umabot na sa 20 taon ang nabanggit na open dam site. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Salamat, Romy Kapinpuyan, Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City. Narito naman po ang Butuan Radyo ng Bayan kasama si Malu Apego. Magandang umaga, Malu. Ay buntag, kaubang Serena, kung meron pang magiging priority ang gobyerno ng Pilipinas sa environmental protection, ito sana ay pagbibigay tugon sa air pollution. Ito ang sinabi ng isa sa mga kandidata na Wish Earth na dumalaw dito sa Butuan nitong nagdaang Sabado. Ayon kay Miss England, Louisa Burton, ang air pollution na ito ay kanyang nabatid dyan sa Metro Manila, sa kabila ng ikli ng kanyang pamamalagi sa nasabing lugar. Bagamat sinabi din niya na mas presko ang simoy ng hangin sa probinsya, partikular dito sa lungsod ng Butuan. Samantala, sinabi din ni Miss Zimbabwe, Sharon Enk Romel, na mainit sa Pilipinas at posibleng ito ay epekto rin ng climate change. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Hazel Gupay naman tayo dyan sa Radyo ng Bayan, Tabuk. Hazel, magandang umaga. Nimbag na bigat Pilipinas, ayon sa Pag-asa, signal number 2 ang lalawigan ng Kalinga. Una sa kalagayan ng ating panahon ay medyo makulimlim. Dahil sa signal number 2 ang lalawigan, sinabi ng City Disaster Risk Reduction Management Council ng Tabuk City na suspended ang klase on all levels. At sa ating balita, aabot ng 7,289 na miyembro ang enrolled sa PhilHealth sa loob ng isang araw na pamumuno ni President Rodrigo Duterte. Ayon kay Romel Arangka ng PhilHealth Kalinga, dahil dito umabot na sa mahigit 97,000 ang total membership ng Kalinga Province. Dinagdag ni Arangka na karamihan sa mga registered members ay mula sa Indian sector sa pamamagitan ng National Household Targeting System. Umabot na anya sa 97% coverage level ang target nila para sa universal coverage. Sa ngayon, isinasagawa ang mapping para sa mga nalalabing non-member ng PhilHealth sa pamamagitan ng One-Stop Shop Community-Based Enhancement Center. Binanggit ni Arangka na target nila sa buwan ng Oktubre at Nobyembre na makapag-enroll ng 157 na buntis para sa serbisyo ng PhilHealth na pre- at postnatal benefits. Para sa Radyo Vision, Hazel Group IDZRK, Radyo ng Bayan, Tabuk, Media ng Bayan. Salamat, Hazel Gupay, Radyo ng Bayan, Tabuk. Radyo ng Bayan. Report. Alright, nasa studio na po natin ngayon ang ating guest ngayong umaga, si Chief Superintendent Cesar Hawthorne Binag, Chief ng PNP Firearms and Explosives Office. Magandang umaga po, General Binag. Good morning, Sarina. Good morning, Aljo. At good morning po. Unahin na natin muna, Aljo, yung sa fireworks na nangyari na pagsabog sa Bulacan. Sir, kamusta naman yung naging meeting nyo with pyrotechnics groups or companies, sir? Tama yun, nagkaroon kami ng meeting nung Sabado, 2 grupo to. At unang-una, pinag-usapan namin ano ba yung nangyari talaga dun sa Bukawi. No? At nakabuo ngayon, ongoing pa pala investigation, composite to ng kasama yung local police, plus yung FEO, Bureau of Fire. At dito nakita namin yung bagong anggulo. Hindi pa tapos yung investigation, ulitin ko lang, pero tinutumbok to ngayon, yung pagkakaroon ng 2 lisensya nitong may-ari na si Gina Gonzales. Yung isa yung lisensya ng paputok, yung isa lisensya niya ng controlled chemicals. At dahil dito, nakakuha yung ating mga EOD experts ng mga traces ng chemical ingredients dun sa pinangyarihan. So, ang pinaka-possible na yung direction na tinutumbok namin, kaya ganun kalakas yung pagsabog dahil sa presence ng chemical ingredients doon na hindi dapat nandoon. Hindi lang siya dahil sa paputok na nandoon. So, yun yung isang anggulo. Pero hindi pa nga tapos yung investigation. Sabi ko nga, anggulo pa lang to at ito ay pinapag-aralan din ng ating crime laboratory
para masiguro natin kung ano talaga yung naging dahilan at bakit ganun kalakas yung at ano yung naging negligence sa bahagi ng may-ari ng lisensya. Sir, once na natapos yung investigation, ito nga napatunayan na may chemicals na hindi dapat na andon sa tindahan ni Ma'am Gina ng mga paputok, meron ba silang pananagutan or penalties na harapin? Oo, yun ang una, yung lisensya nila. Siyempre, sumasala ngayon sa revocation. Opo. Tapos sa pangalawa, yung sa criminal side, namatay yung may-ari. So, ano na yun, kumbaga extinguish na yung kanyang. Pero ang tinitignan natin dito yung sa civil damages at yun, pinapag-aralan ng mga abogado kung ano ang pwedeng i-file dito sa may-ari. Kaya nga, may habol pa po ba yung mga nasugatan o naapektuhan ng pagsabog last time? Yun yung pinapag-aralan ngayon. Once na nasiguro na yung dahilan at titignan na natin kung ano yung kaukulan na pwedeng isampa na kaso dito sa kung sino man yung naging pabaya dito sa insidente na to. And after nung incident, sir, parang sinisik nyo ngayon sa PNP-FEO na magkaroon ng mahigpit na fireworks law, which is yung R7183. Ano pong provision doon particularly yung gusto nyo baguhin? Masyadong mababa yung penalty dito sa present na batas. 1990 pa tong batas na to. Opo. Ang kanya lang penalty magmula lang sa 10 ang 10,000 to 20,000 to 30,000 tapos from 6 months to 1 year lang ang penalty kung sino man ang magba-violate sa kahit na anumang provision dito. So gusto namin mas mataas na parusa ang ibigay ng batas. No? Sir, going back dun sa Bulacan, hindi pa naging mahigpit yung mga otoridad doon sa pagbibigay ng lisensya and kung may mga illegal na gumagawa ng mga paputok, talamak pa po ba? Okay. Yung lisensya nila, dadaan to sa masusing requirements. Number 1, yung inspection ng ating local police. Number 2, yung Bureau of Fire Inspection. Kailangan makakuha sila ng certificate. Number 3, nandiyan yung mayor's permit. Number 4, nandiyan yung kanilang seminar na kailangan lang atinan para masiguro yung safety standard. Doon pa lang sa inspection ng local police, doon tinitignan na yung storage, ito ba ay leak-proof, ito ba ay yung bang lagayan sa baba ay hindi sumasayad sa floor, dapat nakalagay sa paleta, tapos secured, tapos yung firewall, tinignan to lahat. At itong si Miss Gina Gonzalez, pumasa siya doon sa standard na yon. Kaya nga yung angulo na nakikita natin ngayon, more than di paputok, bakit ganun kalakas? Na pati yung firewall bumagsak. Tapos nagkaroon ng crater according to sa mga investigators. Yun nga, dahil nga doon sa presence ng mga chemicals. No? Yun ang isang tinutumbok ngayon. Hindi pa tapos yung investigation, pero papunta doon yung direction ng investigation. Kasi kung paputok lang, sabi ng mga experts, ang allowed lang sa tindahan, 50 kilograms na paputok. Tapos pag dealer ka, 1,000 kilograms na pailaw. Hindi niya raw kaya yun. No? Again, subject to testing to, na pasabugi ng ganung kalakas yung pangyayari. Kung ganun lang ang nandoon na items. No? It must be something else. No? Plus itong presence itong mga paputok. So ano pong ginagawa nyo ngayon, General, upang maiwasan ng ganyang klaseng mga insidente ngayon dyan sa Bukawi? Okay. Particularly? Yes. Number 1, winarningan namin yung lahat ng may dealership, both sa fireworks, sa pyrotechnics devices, at pati na rin doon sa mga dealer ng chemicals. Hindi dapat, sa regulasyon, hindi pwedeng magsama yung dalawa na yon, magkahiwala yon. Itong kaso na nangyari, supposedly, nasa Santa Maria, Bulacan yung sa controlled chemicals, tapos nasa Bukawi yung ating paputok. So, that's number 1. Tapos, nag-inspect ang ating, tuloy-tuloy ang inspection na ginagawa ng ating kapulisan ngayon. At kami naman ay magbababa through our Directorate for Operations ng memorandum sa lahat ng ating local police na deputized na train na paigtingin palalo yung inspection para hindi mangyari ulit yung trahedya na to. At sa paghahanda natin sa ngayong Kapaskuhan. Sir, itong pagbabago sa pag-amyenda sa batas, papunta na rin po ba ito sa total ban ng fireworks sa Pilipinas? Ayan, pinapag-aralan pa yan hanggat meron pa tayong batas na ginagamit ngayon, yun ang i-implement natin. At puspusan ng ginagawa namin pag-aaral. Nagkaroon ng consultation, yung ating asosasyon ng mga fireworks manufacturers, dealers. Nag-submit sila ng kanilang position paper sa amin nung Sabado sa aming pagmi-meeting. At ito ngayon yung aming puspusan na inaaral. At magbibigay kami ng rekomendasyon sa ating Chief PNP at sa ating DILG Secretary. Kampanya po natin sa Loose Firearms, General, update. Meron na bang
mga pagbabago, mga developments? Okay. Sa side ng FEO, kami yung nagre-regulate ng lisensya o sa manufacturing, dealing. So, sabi nga namin dito sa amin sa unit na to, kung ang gobyerno ngayon, tatlo yung kanyang hinaharap na nakafocus, yung anti-crime, anti-drugs, tapos yung anti-corruption, saka yung sa efficiency. No? Itong firearms, doon kami sa side ng anti-corruption, saka anti-inefficiency. Yan ang... Kaya siguro yun na lang ang bigyan ko ng pansin, Aljo. So, puspusan yung aming ginawang improvement ngayon sa FEO sa pagbibigay ng license to own and possess firearms, saka yung firearms registrations. Ang ginawa namin, inaral namin to parang time and motion study. Tapos, dati, ang LTOP, bago mo makuha yan, tumatagal yan. Ngayon, kapag sinubmit mo yan before 11 a.m., kompleto, sabi nga authentic, saka valid, by 5 p.m. makukuha mo yan. Basta ulitin ko lang kompleto, authentic, valid, pag sinubmit mo before 11, ang commitment namin, by 5 p.m. makukuha mo yan. Pag sinubmit mo yan after 11 a.m., ang commitment naman namin, the next working day. Kaya lang nagkakaroon ng problema, yung minsan kulang, tapos sabihin lang, sinubmit na namin. Pero proven na yan. At nag-i-issue kami ng commitment slip. Ito yung bago naming innovation. Pati doon sa ibang lisensya na ini-issue namin. Para yung tao, alam niya kung kailan siya babalik. Katulad ng ibang lisensya. By the way, we are issuing 109 different types of licenses and permits. Ganong karami. No? At kaya yung tao, dati kasi, sir, kailan kami babalik pa? Hindi nila alam. Pero ngayon, may commitment slip na yan. At sinusukat namin yung fulfillment, tawag namin dito, fulfillment rate ng mga tao namin kung na-fulfill ba nila yung commitment. Sa ngayon, nakita namin mga 85 to 90% ng commitment namin na-fulfill namin ayon doon sa panukat na ginagamit namin. Yung pong hindi nakapag-renew ng kanilang lisensya for how many years, may mga penalties. Yun ang problema, General. May condonation ba tayong programa? Okay, sa bagong batas, yung 10591, yung mga nag-expire ng 2013 earlier, kinalulungkot ko sabihin na hindi pa natin pwedeng ma-renew, no? So, kaya ngayon pinapag-aralan namin, nagre-revisa kami ng ating implementing rules and regulation para mapayagan tong mga kaso na to. Kasi marami to mga roughly around mga 800,000 pa tong tao na to na hindi pa lumipat mula doon sa lumang batas papunta doon sa bagong batas. And sir, that considered as loose firearms na? In a way, no? Oo, kasi walang permit, sir. Oo, walang permit. No? At pwedeng mangyari, magbibigay kami ng amnesty or kahit walang amnesty, magkakaroon naman ng bagong polisiya na i-allow silang mag-renew. At ang tabayanan nyo yun, mag-a-announce kami pag pwede na yan. Kasi napakarami nitong mga kasama ka na ata doon. Yes, sir. Kaya pupunta ako doon. Nakausap ko na si Ma'am Kimberly Molitas tungkol dyan. Okay, sige. Nagkakaano lang tayo sa, siyempre, yung pera. Yung financial, constraint. Anyway, update tungkol sa ilan na po ang napapatay. Text po to, sir, na drug pushers o users sa operation at bilang ng mga napapatay na pulis dahil sa pag-aresto sa mga drug pushers at users. Although sa operation, so pwede kong tignan muna sana. Sige, tapos sir. sabihin ko sa inyo mamaya. No? Nasa akin naman, tinetext naman to. I-check ko lang. So, marami yan. Sige. Ito ba yung nag-text na lang, sir? Yung sa gun permits made easier? Yes. Number one nga, yung sinabi ko kanina, yung commitment namin, pag complete, authentic, valid, before 11 a.m., makukuha mo yan by 5 p.m. Tapos sa renewal naman ng LTOP, pinawasan namin, mula sa 10 requirements, ngayon ay 4 na lang na requirements ang ating hinihingi para mabilis ang ano. Tapos, by the way, ang Davao, ang Cebu, doon meron na silang kakayahan yung office namin. Mag-submit sila doon, ipoprocess yun. Sa amin lang ang approval sa Krame. Ang printing, nasa Davao, Cebu. So, hindi na sila pupunta Maynila? Hindi na sila pupunta. Maganda dyan. Thank you so much, Chief Superintendent Cesar Hawthorne Binag, ang hepe po ng PNP Firearms and Explosives Office, General Binag. Thank you so much and magandang umaga po. Salamat, Aljo. Salamat. Thank you, sir. Balita po sa labas ng Metro Manila. Diha sa Iligan City, may buntag. Biema Minyosa. Biema, maayong buntag. Maayong buntag. Binisita ng 10 sa 80 kandidata ng Miss Earth 2016 mula sa Romania, Chinese Taipei, Hungary, Zimbabwe,
Denmark, Iraq, England, Chile at Pakistan ang Maria Cristina Falls sa lungsod ng Iligan kahapon, ika-18 ng Oktubre. Ito ay bahagi ng pagsuporta ng Miss Earth pageant sa Department of Tourism kung saan ipinapakita ang kagandahan ng Pilipinas sa buong mundo sa pamagitan ng pag-promote ng eco-tourist spots ng bansa. Humaga sa ganda at nag-enjoy sa pagkuha ng litrato ang mga kandidata sa kilalang waterfall sa lungsod ng Iligan at pangunahing pinagkukunan ng elektrisidad sa Mindanao. Samantala, sinabi ng mga kandidata na sa kanilang pag-iikot sa bansa, hindi lamang ang kultura, pagkain at magagandang tanawin ang kanilang nakita, kundi pati din ang mga environmental issues sa bansa na parehong nararanasan ng kanilang bansa. Kaya nagbahagi din ang bawat isa sa kanila ng mga ginagawang solusyon ng kanilang bansa. Upang mabawasan ang air pollution, ang bansang Denmark gumagamit ng air cars at sa Hungary nagbibigay ang kanilang gobyerno ng libreng bisikleta bilang mode of transportation. Sa Zimbabwe, regulated ang mga industriya at hindi binibigyan ng permit to operate kapag may ginagawang nakakasira ng kalikasan. Bilang tugon sa global warming, ang Pakistan ay nagtatanim ng punong kahoy kada linggo at sa England may identified na lugar na tinatawag na Green Belt na protektado at hindi ginagalaw ang mga kagubatan. Ang Miss Earth candidates ay mananatili sa lungsod ng Iligan hanggang bukas, ika-20 ng Oktubre, upang bisitahin pa ang ilang interesting sites sa lungsod. Ngayong umaga ay tutulong sila na magtanim ng mangrove propagules sa Bayog Islands, ang lugar na sinalanta ng nagdaang bagyong Tindong noong 2011. Umaasa ang mga opisyal ng lokal ng pamahalaan ng lungsod ng Iligan na sa pagbisita ng Miss Earth candidates ay malalagay na ang lugar sa mapa bilang pangunahing tourist destination. Para sa Radyo Vision, Biema Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Biema Minyosa diha sa Dakbayan sa Iligan. Hamon Bendijo right after Radyo Vision. Si Dean Hamon ng Arellano University School of Law at ng De La Salle University College of Law. Partner, magandang umaga. Magandang umaga, Partner Aljo. Magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig sa amin at ganoon din po kay Sarina. Hi, Attorney. Good morning. Ano pag-usapan, partner? China. Oo, ando ngayon si Presidente, di ba? Yung ano na lang, yung ginigit ng China, dapat humingi muna ng pahintulot. Doon sa Scarborough Shoal. Baliktad yata. Napanapak sa atin. Kaya lang hindi kasi nila tinanggap, partner, yung ruling ng Permanent Court of Arbitration. Yung 9-dash line nila. Oo, yung 9-dash line. Pero bago yan, narito muna ang Tayog Radyo ng Bayan kasama si Leslie Hemino. Magandang umaga, Leslie. Yes, naimbag gabigat. Narito po ang ating balita. Binuksan ng National Food Authority Binalonan ng kanilang mechanical dryer at compound nito para sa concrete and solar pavement upang makatulo sa mga magsasaka na nagaani ng palay na dumaranas ng sama ng panahon para sa pagpapatuyo ng palay. Ito ay ayon kay Ramon Quaresma na manager ng naturang tanggapan. 2 linggo na niyang binuksan na mechanical dryer at umabot na sa 1,000 sako ang napatuyo at mula 4 pesos to 18 pesos per sako ang halaga ng babayaran depende sa basa ng palay. Sa solar concrete pavement naman ay 300 at 200 bags sa compound ng NFM maaring i-accommodate. Kailangan aniya ng schedule of first come first serve basis ang kanilang pinapairal. Sa panayam, kanyang binanggit na hinihintay nila ang datos mula sa tanggapan ng provincial agriculturist upang malaman ang laki o dami ng napinsalang mga pananim upang magawa ng request kapag kinakailangan ang pagbili ng storm damage palay. Kanyang pinaliwanag na gagamiting pondo sa pagbili ng palay na apektado ng bagyo o kalamidad ay mula sa Social Fund at hindi sa National Food Authority. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Hemino ng DWRS Tayug Pangasinan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Leslie Hemino. Okay, oras mo natin, 6:57 ng umaga. Ay mga text mo. Si General Binag, nanatili siya hanggang sa Hamon Bendijo. 7 to 8 po yan. Andyan ba? Wala yung Philippine Coast Guard. Bago ka magpaalam, mag-text muna. May babasahin to. Salamat po sa panalangin. Natagpuan na po yung katawan ng aking minamahal. Maraming salamat po. Dahil sa bagyo. Buti naman po. Siguro. Ito naman, kung paano ng Diyos nilikha lahat ng bagay sa ita lamang, kaya din niya ayusin ang problema sa buhay natin.